Maayong gabi sa tanan mga igsoon. So, tuguti ko ninyo nga magpaambit na usab sa pulong sa Ginoo ang maong pagtuon gitimahana ko Christ in Christmas or si Kristo sa Pasko. So, atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 11. So makita mo din na nga ang maong pasahe sa verse 6, verse 5 guys gud sa may tawag kan Kristo ug ang verse 6 until 11 guys gud kana kung unsa ang gibuhat ni Kristo. Now, ang verse 6 gasugod siya sa pag-declare nga si Kristo Dios ug ang verse 11 ni human siya sa pag-declare nga si Kristo is Ginoo. No? So makita nato din ha kung unsa ba ang mga butang nga nganong gitawag nato unsa ang mga butang nga gibuhat ni Kristo sa minaog siya dinhi sa kalibutan. And Christmas is mo ang atong paghandom sa kinabuhi no ni Kristo because we are celebrating Christ during Christmas. So sa dili paglangan igsuon uban ni ninyo sa pagbasa sa mga teksto magsugod ta sa bersikulo 5 nga nagaingon, angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya ang iyang mga katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa cross. Tungod diana, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanang magsangyaw nga si Hesus Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Now, if Christmas, ang Pasko igsoon dili siya ga-focus or sentro nini ang pagkaon, ang pag-inom, ang pag-party, ang pagbinayluay og mga regalo, kundili nakasentro kini kang Kristo. Now, kung ga-celebrate ta og Pasko nga pulos lang inom, pulos lang pagkaon, pulos lang party or binayluay og gasa, wala taga celebrate og Pasko, kundili ga-celebrate ta og traditional culture. Means kultura lang atong gi-celebrate, means ang kultura sa bulan sa Disyembre. Pero we are not celebrating Christmas. Usbon ako, kung puros lang party, nakafocus ang atong una-una, ang atong kasing-kasing sa Pasko nga parang, ay, dapat pag Pasko na exchange gift, na ipagkao, na party, na celebration, na mga presentation, and then you're not celebrating Christmas at all. You are celebrating culture and tradition. But if your Christmas is focused, centered on Jesus, and then you are celebrating Christmas. Okay? So now, makita nato din ha mga igsoon ang maong passage, no? Akong gamitan siya sa English, kaya ako'y gusto nga ipasabot no, sa English. Yun sa diha, in verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Verse 6, who being in very nature God. Now, look at the phrase, no? Being in very nature God. Ang word nga being means it is dili siya pwedeng ilisan, dili siya pwedeng mawala, ug dili siya pwedeng matangtang because it is being, nature niya, kinaiyahan niya that He is God. Now, so makita mo da kaya nga in introduction pa lang sa four gospel, giingnan si Mary sa angels niya, pag mataw na gani siya si Jesus, nganli siya og Emmanuel. Sa Greek, sa Hebrew word na sa Old Testament, it is God is with us. In other words, bisan si Kristo 100% tao nga ninaog sa kalibutan, but still He is God.
Nga naman, that is His being, that is His nature, nga dili pwedeng mawala. And then, kaya nga, ingon ang John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, the Word become flesh, which is Jesus. So therefore, ang passage mismo nag-ingon nga Jesus Christ is 100% God sa dihang ningari sa kalibutan. Kaya gitawag siya God-man, 100% God and 100% man. Now, look at in another phrase in verse 6. Ngayon sila, did not consider equality with God. What does it mean, no? When you equality with God, it is exact the same. Pareha siya. Walang labis, walang kulang. They are the same in God of other. Pareha sila samahan in terms of size, gidakon, in terms of quantity, quality, character, power, nature, everything. Nga naa samahan, pareha siya. Pareha si Kristo. Walay kalainan niya. In fact, kung imong tan-awon mga igsuon, ang usa sa kaso ni Jesus Christ nganong gipatay siya sa mga Pariseo at that time, it is because gi-claim niya that He is God. I am. Yung word nga, I am. Kaya nga, gipatay siya in John 5 verse 18. Tungod na, suko kay mga Hudyo, kay gi-declare niya He is God. So, makita na mo din na that, what does it mean? Now, to understand what is He, nga wala niya gi-consider equality with God, mo dito sa usa ka word, nga yun dia, did not consider equality with God something to be grasped. Look at this one. The word grasp, usa na siya kabutang like snatcher or kawatan nga something is kuhaon, ilugon, birahon, means lungkabon, means akuhon. Yan yung word nga grasp, to seize, no? So, ang word nga grasp, yun siya, did not consider equality with God something to be grasped. Look at this one. Something to be grasped. Now, so makita na mo din ha, if I will explain that word grasp, para ma-explain na to, nganong si Jesus, wala siya mo consider nga equal with God. Something to be grasped. Hinumduman ni mo sa Old Testament, nga adunay usa ka anghel nga kumbaga pa right hand ng Dios, gamhanan siya, gitawag siya cherubim, means he is the leader of all angels, nganingan lag Lucifer. Now, si Lucifer mao ang usa sa pinakagamhanan nga anghel at that time. Kung makita mo sa Isaiah 14 verse 13 to 14, pero wala siya makontento sa iyahang posisyon, sa iyang gahom, sa iyahang butang nga gihatag sa Dios. Wala siya nakontento. Kaya nga gigrasp niya. Yung word na, gigrasp niya yung posisyon sa Diyos. Nga naman, wala siya nakontento. Now, let's read. Look at this one. In Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Mingon ka man, good sa imong nauna. It refers to Lucifer. Musaka ako sa langit, ibabaw pa sa kabituunan, ug adto ko dito ipahimutang ang akong trono. Mulingkod ako sa bukid nga tigumanan nga atwa sa layong amihanan. Look at verse 14. Musaka ako labaw sa kapangunan ug makigsama ako sa labing gamhanang Dios. You see the word? Dili siya nakipagsama-samahan. Now, at this time, si Lucifer makigsama sa Dios. What does it mean? It means tungod kay dili siya kontento sa iyang nature because his being is not God, he wants to be like God. Kaya i-grasp niya, gusto niyang kuhaon, gusto niyang makitupong sa Diyos. Now, Jesus Christ did not consider equal with God. It is because He is already God by His being. Iyang nature, iyang persona, He is already God. O dili niya mistil i-grasp pa, mistil pulihan pa, mistil magigtupong pa sa Diyos, mistil kuhaon pa niya nga mahiwo sa Diyos because He is already God. You see? Sa diyang ninawag siya sa kalibutan, He's still God. Wala niyang baga Diyos. He is God. Now, I will explain that later, no? Kaya nga, look at this one. But, makita mo din ha. In verse 7. I will read again in verse 6 until 7e sa Bisaya nga version. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios.
hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan ang iyang mga katungod. See that? He is God. His being is God. Dili na niya gikinahanglan nga makigtupong sa Dios because He is already God. From the beginning, He is God. But, bisan siya Dios, gi-abandon niya ang iyang sovereign position. That is first, unang punto nga itong islutan. He abandoned His sovereign position. So, din ninaog siya sa kalibutan. O ang pag-abandon sa sovereign position ng Diyos, it takes up, guys, good kinig, 5 ka butang. 5 ka position nga gi-give up ni Jesus sa dang ninaog siya sa kalibutan. Bisan siya Diyos. Look at this. Next, no? He made Himself nothing. From the Greek word kenosis means self-renunciation. Dili na nagpasabot nga gitangtangan siya tanan, but pasabot nga gi-empty siya, nga normal siya nga ninaog sa kalibutan, nga at dili na siya Diyos, means wala siya power, wala siya tanan. No, that is not the word nothing. But the word nothing from the Greek word kenosis means He renounced Himself. Means give up niya ang mga butang. Means wala na niya huna-hunaa, wala niya tagaig-focus, wala na niya something gusto pa niyang gamiton, gusto pa niyang pahimuslan mga butang na naa sa langit. It means to say, He is willing to give up everything in heaven and His power. It is because He loves you and me. He loves you and me. No. But made Himself nothing. Ano yung gi-give up ni Jesus? 5 ka position that we need to remember during Christmas. First, gibiyaan niya ang iyang langit ng himaya. He give up His face-to-face relationship with God. He give up His face-to-face relationship with God. They are close. They are father and son at that time. Our relationship with God is not the same with their relationship because they are close each other. And in fact, sa tinudan lang si Jesus, He is not willing nga mapalayo, mubiyak sa iyang amahan in terms of presence, in terms of what we call relationship. The only thing that can break the relationship is kinahanglan siya mahimong tao o dakdakan sa tanang kasalanan nimo ug nako. But He is willing to give up that. Biyaan niya ang mga butang. Ikaduhang butang ngayang gibiyaan niya ang iyang kaugalingong pagbuot. You see? Kaya nga ingon siya, look at this one. In John chapter 5 verse 30, wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon. Maghukom lamang ako, sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha. Wala man ako magtinguha pagbuot sa akong kabubuton, kung dili sa kabubuton nga nagpadala kanako. That is word kenosis. He has the power, He has the authority, but gi-give up na niya. He humbled Himself, letting go, give up, bisan iyang katungod. Nga pwede siya nga magdesisyon sa iyang kaugalingon katungod. Pwede siyang magbuot, pwede siyang maghimog mga butang without the knowledge of His Father, without the kanang pagpagsangit siyang amahan. But at this point, sa dang ninaog sa kalibutan, willing ninyang gi-give up tanan. Gibiyaan niya tanan. Ikatulo, gibiyaan niya ang iyang kaugalingong katungod. As gibiyaan niya, isip sa kaanak, gibiyaan niya. Isip ko sa ka-Diyos, gibiyaan niya ang tanan. Isip ko sa kagamhan ng Diyos, gibiyaan. Isip ko sa magbubuhat, isip ko sa kahari, isip ko sa He is King of Kings and the Lords of Lords, but gibiyaan niya tanan. Gibiyaan niya tanan. Nga naman, it is because He loves you and He loves me. Pagkaupat nga, iyang gibiyaan niya ang iyang langit ng kadato. You see that? It doesn't mean nga, pag nga rin niya sa kalibutan, nawala yung iyang richness, wala.
nawala yung iyahang joy, yung peace nga iyang gi-enjoy in the presence of his father. What does it mean? Willing siyang ni-let go. Willing siyang nag-suffer. Willing siyang gikastigo. Willing siyang gidaog-daog. Why? Ingon ang Corinthians, 2 Corinthians 8:9, kinasayod ka mo sa grasya sa atong Ginoong Jesucristo, nga bisan siya dato, nagpakakabus siya tungod kaninyo, aron madato ka mo pinagi siyang kakabus. It's not about material wealth or material blessing. It is all about peace, joy, and happiness. You know, sa dihang nangyari si Christ sa kalibutan, He encountered all kinds of persecutions, all kinds of pain, all kinds of suffering, iyang giagian sa kalibutan. Why? Para lang makabaton kag peace with God. And the peace of God mupuyo sa atong kinabuhi. Iyang giantusan ang tanan para lang madato ka sa kalipay, sa kalinaw, which is ang tinuod nga kalinaw mo ang aduna kitay now nga ikatubang sa Dios, aduna kitay access nga to sa Dios. That is the peace. Ug tungod anang maong sakit sa iyang lawas, labud iyang giantos, mga pagbiyay-biyay iyang giantos para lang maangkon nimo yung kapasayloan ng Diyos. You are rich now. Not in material wealth maybe, but in joy, peace, and love. Nga may encounter lang nimo 100% full sa heaven. No. Ang ikalima niya nga gibiyaan niya ang ilang maanindot nga relasyon sa man. You know, He is willing nga himuong dakdakan sa sala nga dili iya. He is willing nga maglagot ang iyang amahan para sa katawan. You know, kaya nga niya end up, if you remember yung namatay siya sa cross, niyon siya, iloy sa bakta ni. Bato ba niya, Diyos ko, nganong gibiyaan umanak. You know, from the Greek word, nganong nakasulti si Jesus anak. Because his father, giingnan siya siyang father. Because, dili tungod sa iyang pagkatao, but tungod sa sala nga, na nato tanang sala nga ginakna. Because at that time, Jesus Christ is a curse. Tinunglo siya, dili lang sa tao, kundi tinunglong siya at tubangan siyang amahan. And God the Father, nisulti siya in a Greek word, it says, damn you, Jesus, damn you. You see that? Not because of who you are, but it is because of the sin of people nga naa sa imo. Damn you. At that point, ang siyang gidakdakan sa tanang kapungot sa amahan sa tibuok katawan. And you know, willing niyang gi-give up na kind of relationship para lang nimo og nako. And that's the essence of Christmas, Igsoon. That we need to remember. Christ in Christmas, He abandoned His sovereign position. Now, next point, in verse 7b to 8, He become a servant of all. Ug nahimong usa ka ulipon, natawo siya sama sa kasagarang tao, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa cross. Look at this one. He became a servant of God. He is God, but He became a servant of God. In what ways? As a preacher of the gospel, to preach the gospel, and to show God's grace and glory. Ano yung sabi niya? Naari ako aron sa pagpadayag sa himaya sa akong amahan. Aron sa pagpakita sa grasya sa akong amahan. That is he became a servant of God. Now, dili lang ho siya servant ng Diyos, ng amahan. Dili lang ho siya servant ng God. But He became a servant of all sinners. You and me are rebellious people. You and me. By dying Himself at the cross of Calvary for your sin and me. You see that? Christ became our servant. He is the God of God and the Lord of Lords, but He became our servant. Now, can you serve one another as Christ became a servant to us? And that is the essence of Christmas. This is not true that Christ
Ninaog siya just to give you gift? No, that's not true. Ninaog siya aron mahimo nimong servant. He is not Santa Claus. He is a servant. Servant of all sinners. Third point nga atong makita daig on in verse 9 to 11. Christ in Christmas abandon his sovereign position. Ikadua, Christ in Christmas became a servant. Third, Christ in Christmas was exalted by his Father. After he died at the cross of Calvary, God the Father raised him again. And then, he was exalted in heaven. Kaya kung makita mo tungod ni ini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluod ang tanang binuhat nga ato sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus ug ang tanang magsangyaw nga si Hesus Kristo mao ang Ginoo alang si maya sa Dios nga Ama. Look at this one. God gave him a name, the highest name of all. You see that? Naalala mo yung sinabi ni Jesus? Kung kinsa tong ipaubos, nasa ubos ipataas, yung nasa taas ipaubos. This is the principle. Sa dihang gikan siya sa taas, ninaog siya sa pinakaubos ng klase sa tao as a servant. And then, after he served people, after he served his Father and he served people, ano yung sinabi? Gipataas siya ng Diyos o gitagaan siya ngalan labaw sa tanang ngalan. And then, God returned his position. Nga iyang gilet go, iyang gigive at gibalik sa amahan ang iyang position in verse 10. And Christ is the Lord of all creation. What is his name? His name here on earth is Jesus. But his name in heaven is not Jesus. That is his earthly name. His name is in heaven is Lord. He is Lord of all. He is Lord of all. Not only in believers, not only in angels, Jesus Christ is Lord in heaven, and all angels, He is Lord. All people will proclaim that He is Lord. All angels will proclaim that He is Lord. Now, second is He become a Lord in on earth. All human being, believer or not, atheist or not, whether who they are, He is their Lord. Mudawat mo sila sa dili, but Christ is their Lord and Lord in hell. Bisan ho sa kalayo sa impyerno, Jesus still Lord. All people, angels, all being, angels, human being, gibutang sa kalayo sa impyerno. They will proclaim, they will believe, they will proclaim, isangyaw nila, isulti nila, then musaludo sila that Christ is Lord of all. Is Christ is your Lord? Si Kristo ba yung mga Diyos? Kaya nga ito yung amazing statement ni Apostle Paul in Romans chapter 10 verse 9. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. What does it mean? If you confess that the only Lord, the only Christ, the only Son of God who died at the cross for you, and if you believe in your mind, in your heart, in entire life, that God raised him from the dead, you will be saved. Balihon na to yung passage. Pinagis sa kapangutana. How about if Jesus is not your Lord? Sabi niya, if Jesus is your Lord, you will be saved. How about if He is not your Lord? Not your Lord in life, in your family, in your mind, in your heart, in your ministry, in your work, in your job. Are you saved? It's not. The question is this. Is Christ is your Lord? Because if He is not your Lord, I guarantee you that you are not saved. Why? You still Lord
of yourself. Before I end it, so, tagaan ta mo sa duha ka processing question. And I hope na ma-enjoy nato yung Christmas. Una nga po na, unsa nga klase nga Pasko ang imong gi-celebrate? Traditional Christmas or Christ-centered Christmas? Kung ang tanang binuhat mo ila nga si Kristo ang Lord of all, ikaw, siya ba pod ang Lord sa tibok nimong kinabuhi? Kung dili si Kristo ang sentro sa atong pagsaulog sa Pasko, wala kita gasaulog og Pasko. Kung dili gasaulog lamang kita sa atong naandang tradisyon sa December. May igsoon, ay nako pag short ni ng mga passage. Kay ug ato ni hisgutan tanan, it takes a lot of weeks. I think maybe mga 5 months, 4 months nga ato siya i-discuss. But I would like to address nga atong pag-celebrate sa Pasko, so dili lang puros material, dili lang pagkaon. And once again, Merry Christmas kanatong tanan. God bless us all. Thank you.